kayang lumipat, pulungin mo at umiiyak, agad ng luha ko't balikan. Kinumpirma ni dating presidential spokesperson Harry Roque na meron na siyang sertifikasyon bilang ganap na asylum seeker ng the Netherlands, na ang ibig sabihin ay hindi na raw siya basta-basta mapapabalik sa Pilipinas kahit maghain pa raw ng arrest warrant o extradition ang ating gobyerno sa kanya. Wala na rin daw siya sa The Hague matapos siyang kalasin sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at dahil dyan may buwelta naman agad ang Malacanang at mga kongresista. Hinamon ng palasyo si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik na lang sa Pilipinas at patunayan na wala siyang kasalanan kasunod ng impormasyong wala na siya sa the Netherlands. Giit ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na mas mabuting ang dating spokesperson ang magpresenta ng mga dokumento na magpapatunay na siya ay malinis. Dagdag pa niya, hindi pa maituturing na fugitive si Roque dahil wala pa siyang warrant of arrest. Hindi rin makakapag-request sa Interpol ng red notice dahil wala pa namang kaso laban sa kanya. Ilang kongresista ang pumuna sa umano'y pagtatago ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Netherlands. Sa pamamagitan ng press conference nitong Huwebes, sinabi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na marami umanong naiwanan ni Roque simula nang magtago raw ito at hindi siputin ang House Quad Committee. Marami pong katanungan na naiwan nung umalis po siya, especially nung nasa Quadcom po tayo. Pero sabi ko nga, the best case scenario for him is he come home kasi hindi naman po siya part ng magiging mga legal counsel ni former President Rodrigo Duterte. Ani Ortega, kamakailan lang nang linawin ni Vice President Sara Duterte na hindi na umano kabilang si Roque na tatayong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama? So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Attorney Harry Roque. Bakit po? Dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan. Pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po? Foreign po yun? Yes, oo. Ilan po? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. No? So we want him to focus on his asylum. And we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte. No? But right now, he's not nominated as a lawyer. Samantala, tahasan namang tinawag ni senatorial aspirant at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pawang pag-iwas umano sa accountability ang pananatili ni Roque sa ibang bansa. Ang pagtatago ni Roque sa Netherlands habang walang opisyal na papel sa ICC proceedings ay tahasang pag-iwas sa accountability. Saad ni Castro. Bueno, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. So, karapatan mo naman yan na mag-abogado, pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito at ma-clear out niya yung kanyang relation, no? O yung involvement niya sa Pogo.
Matatanda ang kamakailan lang nang muling masilayan ng publiko si Roque matapos maiulat na nagtatago umano nang maglabas ng utos ang kamera na ipaaresto siya matapos ang hindi pagsipot sa imbestigasyon ng kamera sa pagkakaugnay niya sa Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO. May hamon naman si Assistant Majority Leader Zia Alonto Ajong kay Roque hinggil sa pananatili niya sa Netherlands at sa nakabinbin niyang kaso sa Pilipinas. Umalis na po siya. So as a lawyer himself, he knows quite very well that he needs to respect the law. He needs to have himself presented before the court so that he can clear his name. Ani Ajong, dagdag pa niya, he has to come home and he needs to face the charges. That's his opportunity to clear his name. He's a lawyer. He knows how to deal with it. Hinamon din ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora ng Taguig City si Harry Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap niya sa halip na idahilan ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para manatili sa Netherlands. Inakusahan ni Zamora si Roque ng pagsasamantala sa kaso ni Duterte upang pagtakpan ang kanyang pansariling interes. Idinagdag pa niya na mismong si Vice President Sara Duterte ang nagsabing hindi kasama si Roque sa legal defense team ng kanyang ama. Si Roque ay kasalukuyang nahaharap sa reklamong qualified human trafficking na may kaugnayan sa Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator or PUGO sa Porac, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, direktang nasasangkot dito sa illegal recruitment na konektado sa operasyon ng nasabing kumpanya na lalo pang nagpapalakas ng mga pagdududa sa kanyang integridad. Binigyang diin ni Zamora na lalong bumagsak ang kredibilidad ni Roque matapos siyang is-cite in contempt ng House Quad Committee noong Setyembre 2024 dahil sa paulit-ulit na hindi pagsusumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa PUGO. Matapos ipag-utos ng komite ang kanyang detensyon, iniulat na tumakas at nagtago si Roque bago muling lumutang kamakailan sa ibang bansa gamit ang ICC bilang palusot. Yusek, good morning. Reaction lang din from the palace. Former presidential spokesperson Harry Roque said that he's no longer in The Hague at pinoformalize na lang daw po niya ngayon ang kanyang asylum process. Reaction po. Siguro po mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Sabi nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo galing sa kanyang bibig ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom hearing. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Ma'am, since wala pa pong kaso laban kay Attorney Roque and wala na po siya sa The Hague, nagtatago na po siya ngayon, ano na lang po pwedeng gawin ng gobyerno? I-monitor po ba siya or makipag-coordinate kayo sa Interpol sa whereabouts niya? Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya maituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice, most probably blue notice. Pero isasangguni po muna natin sa DOJ kung ano po yung susunod nilang hakbang. Thank you, ma'am. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. May lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero na-deny, may information po ba yung palace dito? Ano po yung nakarating sa inyo? Wala po kaming ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po nakarating about asylum? Walang nakarating sa amin. Okay, thank you po. Follow-up question. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Sa hearing po kahapon ng komite ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibot, si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay
General Torre para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po yung nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi po mastermind, tanong ko lang po kasi para zero po yung nag-utos. Ayun po yung word. We have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Para sino mafia po yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan ang taong bayan kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po ang napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So, ibig sabihin po, sariling decision po ni General Torre yung lahat ng nangyaring pag-aresto, pagsundo sa NAIA, sa dating Pangulo at sa kanilang grupo? Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Okay, ICC has no jurisdiction over the state but has jurisdiction over individuals according to Justice Secretary Remulla. Can you elaborate po itong binanggit niya ito or can you explain it para po mas maliwanagan ng taong bayan? Kasama natin po mamaya si Atty. Joel Butuyan at siya po ang mag-i-explain patungkol po dyan. Thank you. Yusek, one last question from Pia before we go with Atty. Butuyan. Yes, ma'am. Ma'am, tatanong ko lang kung may directive po ba ang Malacanang sa mga otoridad patungkol po dun sa situation sa NLEX, yung heavy traffic po dun sa NLEX because there are fears that there may be economic implications, lalo na at nabanggit na yung repair ng Marilao Interchange Bridge may take 2 to 3 weeks after yung nangyari dun sa aksidente. Tatanungin po muna natin na sa pinaka-head po ng ahensya dahil as of the moment wala po tayong impormasyon patungkol po dyan. Pero ibibigay po namin ang agarang kasagutan kapag ka po nakausap na po natin. Okay. Thank you. Ayan. At ngayon po, makakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Atty. Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pang katanungan. Good morning, Atty. Joel. Good morning, Yusek Claire, at maraming salamat sa imbitasyon ngayong umaga. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Atty. Joel. Sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte nang walang court order. Maaari niyo po bang i-explain dahil ang sinasabi po ni SOJ Boying Remulla ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i-surrender sa international court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Butuyan. Yusek Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest, no? Unang-una, nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest, nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is i-verify yung identity ng naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng yung arrested person
ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 is complied with, which is what yung identity ng accused, saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest. Yusek, Claire. Ibig sabihin, Attorney Butuyan, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851, kung itatanungin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa Article 59 ng Rome Statute, ibig sabihin, nakapag-comply tayo, although hindi yun yung ginamit natin na batas, kundi yung RA 9851, ganun po ba yun? Tama yun, Yusek Claire. No? We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po? Sa batas ho natin, hindi na kailangan ng court order. Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Yusek Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi doon sa may revision ng ating rules of court. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang, lahat, talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon at pinakita sa kanya, and valid ho yung ganong klaseng procedure. Valid po yun? Apo. At ito pa po, attorney, sinabi po nila na ni VP Sara, lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Ano po masasabi niya doon? Yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang isang terorista na isusurrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa international court, no? Dito merong doon walang warrant of arrest 'yon, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court, and hindi ito country to country. So hindi ho extra rendition yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, ang natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin niyo po, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi niyo po doon? Para sa akin, Yusek
Claire, yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected. No? Siya lang yung nagko-coordinate na para may bigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect. No? So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice, binibigay yan shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no? Regardless of how it gave it to us. So in other words, Attorney Butuyan, kapag ka wanted person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arrestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang gobyerno natin sa Interpol? Pwede yung kailangan may pag-coordinate dahil member tayo ng Interpol, no? Pero kagaya nga ho na sinabi ko, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan, no? And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Tinanong din po kasi ni Senator Amy, kapag ka daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence nito? Pwede hong sa susunod na sila naman yung may kailangan, hindi naman tayo pagbibigyan, no, ng Interpol kung sakaling meron tayong request for extradition halimbawa or implementation of a warrant ng halimbawa ng citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines, and we request for the custody of that suspect or that accused, pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our commitment sa Interpol. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest, no? Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no, over and beyond what is required by law. So, sa substance, wala talagang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Atty. Butuyan. Salamat din po. At dito na lamang po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa ating mga listeners at mga kababayan. Babati lang po ako kasi meron akong dalawang LGU na nagse-celebrate ng fiesta. Unang-una sa Municipality of Santol po. Happy fiesta po sa ating mga kababayan sa Santol at happy cityhood founding anniversary po to the City of San Fernando. Mabuhay po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto kong pumbatiin ng aking mga kababayan, lalong-lalo na ating mga kababayan Muslim, mga kapatid na Muslim. Happy Ramadan. Maraming salamat po sa pag-join sa amin today, and sasagutin po namin ni Kong Paulo sa aming makakaya para mag-clear po yung lahat ng mga information, mga updates sa gusto niyo pong malaman from the House of Representatives. Magandang umaga po. Thank you, sirs. For today's first question, we call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Paulo, Kong Zia. Unahin ko na po si Kong Paulo since nabanggit na kanina ni Zandro. Ito po kasi ay directed mismo sa inyo. Kong Paulo, yun nga may statement kasi si SP Cheese after nung sinabi nyo na if the Senate can conduct hearings during recess, then it can conduct the impeachment trial. Ang sabi niya, Kong,
study pa more. Motu proper hearings daw yun, hindi pwede impeachment at baka ma-jeopardize nyo daw yung impeachment case kasi baka questionin nila Vice President Duterte. So for the record, ano pong masasabi nyo ron? Yung sa akin naman po, hindi po ako prosecutor para klaro po sa lahat. So siguro naman po yung opinion ko hindi mag-jeopardize ng case. Siguro ang point lang ni SP Cheese, kasi nga po, di ba, pag nililimit po na yung mga prosecutors, magbigay po ng komentaryo at magdagdag po outside of the hindi pa po nangyayaring impeachment. Pero maganda po yung maganda po yung advice niya sa akin. Maganda rin po yung payong kuya tawag doon, kasi dapat po talaga mag-study pa more tayong lahat, lalong-lalo na po dito sa mangyayaring impeachment na trial. Kasi nga po, hindi pa rin po humihinto yung mga legal opinions, kaliwa kanan po ang mga naririnig nating legal opinions. At tuloy-tuloy po yung public discourse at tuloy-tuloy po yung mga nagiging abogado po lahat ng netizens natin, nagiging abogado po mga citizens natin. Pero sa side ko lang naman po, ang pagboboses naman po ng opinion is maganda para na we are keeping alive yung practice po at saka itong kahalagaan ng free speech. Saka buhay po yung topic ng impeachment sa ating lahat. So wala naman po akong problema doon. Sabi ko nga po, payong kuya po yan. Kasi sabi ko nga, isa po sila sa mga iniidolo natin na mga public servants. Matagal na rin po sila na nandyan. At nag-a-agree po ako. Kailangan po talagang pag-aralan maigi itong impeachment na to at pag-aralan po yung mga hakbang na gagawin sa impeachment na to. Opo. At isunod ko na lamang din po kasi bukas nakatakdang may statement yung House Tri-Committee na kapag hindi pa rin humarap yung mga ipinapatawag nilang mga vloggers and social media personalities like kasama na si dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles, ay maaari silang mapatawan ng contempt at posibleng ipadetain dito sa Kamara. Suportado niyo po ba yung ano pong masasabi niyo rito? Suportado niyo po ba yung hakbang na ito ng Tricom? Ayoko naman pong pangunahan yung leadership ng Tricom. Tignan po natin sa hearings tomorrow. Pero definitely, sabi ko nga, ang ganda ng tinatakbo nitong Tricom hearing. Sabi ko nga, sana mas napaaga pa saka mas natutukan pa. Kasi kitang-kita po natin na ang dami pa po nating hindi alam, saka kailangan intindihin dito sa sobrang powerful na tool na to, which is social media. So, mas hindi doon yung focus ko. Pero syempre, depende po sa takbo ng committee meeting. Pero ang talagang na-appreciate ko dito, yung mga impormasyon na na-share ng mga resource person natin. So, I'll leave it at that. Kong Zia, yung may ina-expect po ba kayo bukas sa Tricom at ano po yung gusto nyong madiscuss? Isingit ko na rin, sabi po kasi ni Congresswoman Arlene Brosas, possible at inaasahan niya, matatalakay na rin yung patindi na fake news ngayon kasi simula nung na-arrest si dating Pangulong Duterte, ang daming mga fake news na nagle-level up na, sabi niya, pati yung, ito po yung sabi niya, ginagamit na talaga ito sa mga yung fake news umabot na sa pag-iiba ng mga itsura at biktima ng HJK. So, ano pong masasabi natin dito? Madi-discuss din to bukas. Well, unang-una, sabi nga gaya nga ng sinabi ni Kong Paulo, the Tricom will decide on matters relating to the guest, on how we would proceed with the discussion. Collectively, it will be a decision that will be arrived at by all the members. So hindi natin alam kung ano yung magiging kurso ng discussion tomorrow, aside from that would be a continuation of the previous hearings that we had discussed. Tama po, I agree with Congresswoman Brosas. Nangyayari po ngayon, nakikita natin gaano ka-powerful itong social media, gaano na-utilize itong social media to a point where people do not know whether the information that they read online are false or not.
So I think it's time that the government should step in and to regulate the proliferation of this, the proliferation of all the informations coming out from the bloggers and all other active users on social media, especially those who are actually using this as a means to inform the public on matters that may affect them. Kasi sa social media, if we don't have guidelines on how we can actually use this in order to come up with a conversation that is based on truth and facts, talagang hindi lang po ang gobyerno natin ang masisira, lahat po ng all aspects of life, negosyo, reputasyon ng bawat isa na sa atin. So I think it's high time, now that the pending impeachment trial against Vice President Sara Duterte and the arrest of PRRD in The Hague, na galvanize yung kanilang base. And unfortunately, many of their supporters have been using social media, doing a lot of giving out a lot of information which happens to be inaccurate and false. So nakakabahala at it's really saddening that this thing is happening right before our eyes, So I think the Congress should continue on discussing how we can remedy this, how we can cure this, and how we can put guidelines in order that we would have a discussion on online space that is based on facts and truth. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Zia. Ito po kasi yung taon na hahataw ang artificial intelligence. Nakikita nyo naman po sa social media, sa mga hardware po natin, mga telepono, mga computers, mga tablets. Puro ang binibida po lahat ng mga tech companies ngayon is artificial intelligence. Makikita nyo rin po sa pagpapalagana po ng fake news, sa continuous na laban natin sa fake news. Puro AI-based na po yung mga lumalabas sa social media. So, I'm sure tataas pa po yan, lalo ngayon na mag-i-eleksyon. Talagang minamaximize po nila yung pagkalat ng fake news gamit po ang AI. So, isa rin po ito dun sa mga topics na we're looking forward kung paano i-harness. Kasi hindi naman, lahat naman po ng mga ganyan po na advances sa technology, maganda po. Kumbaga, nasa gumagamit lang po talaga yan. So, sa mga kasama po natin sa public, kailangan po mas maging discerning po tayo, saka tignan nating maigi kasi nga, ang AI ay napaka-powerful po na tool, pero pag ginamit po sa hindi magandang bagay, very destructive din po. And dadagdag ko lang, what is so scary is they become bolder and bolder and more aggressive. No one is excused from all this peddling of lies and fake news. Matatandaan niyo po ang Supreme Court. Sila mismo, naapektuhan din sila. Somebody came out with an information that there was a TRO. And eventually, I think a day after that, the Supreme Court came out with a statement saying that that's fake news. So ibig sabihin, lahat walang excuse, walang spared from all these lies that have been circulated online. And sabi nga ni Kong Paolo, doon nakakabahala din, hindi lang sa politika ito. I'm not talking about a single party group, a partisan group. I'm talking about the possibility of using the social media, if not regulated, baka hindi na tayo magkaintindihan. What is so for me, what is so scary is pati ang national security issue natin ay may be compromised if we are not going to really dig deeper into this, into put a mechanism wherein we can safely say na hindi atakihin ang ating institusyon, ating demokrasya, at even ang ating seguridad kasi with the emergence of AI. So I think this is really something that we should really dig deeper and then it's a new frontier. It's a new space for us to really put specific policies in place para hindi po siya ma-abuse. Opo, and follow-up lang since nabanggit din si FPRRD. Yung may isang pulis po kasi si Patrolman Francis Steve Fontillas, iniimbestigahan ngayon ng NAPOLCOM at naharap siya sa kasong administrative and criminal dahil nga kabilang na yung inciting to sedition dahil sa kanyang mga social media post kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sinabi niya na
ginigit lang niya yung kanyang karapatan ng malayang pamamahayag. Sinasabi rin na may sinasabi rin na ginagamot siya sa pag-iisip. Kayo po ba, ano pong masasabi niyo rito? And given na isa siyang pulis, paano po ba yun? Kailangan ba yung higpitan din yung recruitment process? Ano po yung nakikita niyong way para matugunan yung mga ganitong insidente or maiwasan po? Well, nakita ko yung portion ng kanyang video no, yung vlog. So I guess something is troubling this guy. No, I mean, it's beyond his passion of vlogging. I think something is not right. His choice of words, hindi lang yung passion ng pagbablog, no. Something is troubling him. So I hope he finds help that he needs, no. But beyond that, it also speaks about how the PNP should really, tama nga yung sinabi mo, should really strengthen their recruitment processes. Kasi kailangan talaga yung, I think the PNP has to make a very strong measure in determining the psychological capacity of all the recruits. Kasi of course, bibigyan mo yan ng baril, bibigyan mo siya ng responsibility. So, pero doon naman sa pagsabi niya, klaro naman yun eh. Because if you're a uniformed man, uniformed officials, especially PNP, and even the civil servants, bawal po maging partisan. That's under the Constitution, that's under the Omnibus Election Code, that's even under the yung internal ethical standard, I think, within the PNP, that they have to remain apolitical. They have to remain true to their mandate. They have to remain loyal to the government, to the flag, and to the country. Whatever politics that they may have had personally, their inclination should not be used as a means to voice it out and then incite violence, because that is contrary to what they have sworn in as policemen. Pero on personal level, I think he needs some help. Sabi ko andyan naman na yung NAPOLCOM eh. Kasi ang NAPOLCOM ang nagpo-police sa ating mga kapulisan. Siguro, it's within their best interest na sila naman po yung nakatutok na rin po dyan. And sabi nga po natin, may recruitment po dyan. Sabi ko nga, usually kasi po dyan, yung matibay po saka nakakalas sa physical exam, nakaka-injure po dun sa physical side ng pagiging parte po ng kapulisan o anuman, armed forces. Siguro dito makikita natin na kailangan na rin pong bigyan ng weight saka emphasis po yung other po na criteria, like yung on the mental side, saka maganda po na yung evaluation nito is parang mas talaga, mas sabi nga ni Kong Zia, baka kailangan na mas may improvement or mas may stringent yung pagpili natin. Salamat. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Kuya Ray. Thank you, Mela. Let us hear Rosalie Cos from UNTV for her questions. Good morning po, Kong. Si Vice President Duterte po natanong po sa The Hague regarding po sa issue ng confidential funds, lalo na po yung humahabang listahan ng mga fictitious names na si Kong Ortega po yung naghayag. Pero meron po siyang statement, ang sabi niya, if I may read, hindi ko masagot yan dahil as we speak, hindi namin alam how they handled the chain of evidence. Hindi natin alam kung yan talaga yung sinubmit ng Office of the Vice President at this point. Any reaction to her statement po? Sa akin naman po, at least may nakuha rin tayo na reaction or sagot. Kasi nga, nung 2 days ago, siguro Hello, ayun. So yung siguro 2 days ago, siguro mga 8 interview ako sa isang araw tungkol diyan sa sila Dodonggang, saka sila Mickey Mango, saka si Jay Camote. Hindi Jay Kong Hun, Jay Camote. Sabi ko nga po, nag-umpisa yan, budget briefings, during the hearings sa Good Government. And up until this point, hindi
Hindi po talaga nila masagot eh. Kasi sabi ko nga, if that's a procedure, may procedure po tayo with handling confidential intelligence funds, madali pong sagutin talaga yon. Kasi nga, kung sumunod ka sa procedure at, 'di ba? Mas madali po talagang sagutin pag alam mo. Ngayon, sabi ko nga po, meron naman po tayong nakabinbin na impeachment. Sabi ko, then that will be answered during the impeachment sa Article 2. So, kaya nga po, siguro, makikita po natin yung Kalye survey, no? Talagang yung mga tao, ramdam na ramdam mo sa taong bayan na, uy, ano ba itong mga to? Sino ba itong mga to? Ba't hindi nila mapaliwanag? So, sabi ko nga, ayan, meron pong forum at magkakaroon po ng impeachment para po masagot lahat ng mga tanong natin. Kasi hanggang ngayon, ako rin po, hindi ko rin po alam ang sagot dun sa mga tanong na yun. It seems like hindi pa po nakakapaganda si VP Duterte dahil sa The Hague. Siya po yung immediate family ni dating Pangulong Duterte doon nakasama. So, mayroon po ba kayong any message for her? Kasi it seems like nagdududa siya doon sa hawak niyong ebidensya against her. Well, nung wala pa naman po sa The Hague, wala din naman pong tayong mga nakuhang sagot. Actually, during the hearings, puro parang maraming sagutan, maraming drama, pero there wasn't a straight answer na nakuha natin during the hearings, briefings, or even informal or formal interviews with her. So, siguro po, yun pa rin, ang bottom line, inaantay pa rin po natin yung mga sagot tungkol doon. And yun nga, I'm sure it will be addressed during the impeachment naman po. Siyempre, yung pagpunta naman po sa Hague, hindi naman po natin pwedeng questionin yun kasi as a daughter, saka yung tatay naman po ang kanyang pinupuntahan. Yesterday po in an interview, si House Secretary General Velasco made a statement. Nag-conduct daw po ng mock trial yung prosecution panel ng House for the impeachment. Kahit hindi po kayo kasama sa prosecution team pero member po kayo ng House leadership that supports the prosecution team, can you confirm this and also any significant developments sa preparations ng House prosecution panel? As far as I know, hindi ko po alam yung sa mock trial, pero ang alam ko meron silang short meeting. Pero hanggang doon lang talaga yung alam ko. Pero malamang if ever may mock trial, part po ng preparation po lahat 'yon para pagdating po ng June, wala na po tayong delays, wala na po tayong aberya, at saka well prepared naman po yung team of prosecutors natin dito sa House of Representatives. Idadagdag ko lang po, aside from the preparation, actually you have 11-man team dyan eh. So it's also important para they can move as one, yung rapport at saka yung tinatawag nating chemistry, how can not only consolidate their the data and the evidences that they have to provide, but how can they also complement each other. So I think that's part of the preparation process that we also the House is also trying to proceed on, no. Last on my part na lang din po kasi po meron pong bahagi na statement si SP Cheese para rin po kay Kong Ortega. Kasi nag-react po siya dun sa sinabi niyo kung nakakapag-conduct ng hearings during recess, why not conduct the impeachment trial? Pero sabi po ni SP Cheese din, perhaps he may also want to get clearer signals from the Speaker, referring to you po, Kong Ortega, who is quite satisfied and has never questioned the Senate's actions, preparations, and preparedness. Yun nga po, sabi ko nga, baka kala rin siguro na prosecutor ako. Kasi nga po, nag-comment ako dun sa issue. Pero, sabi ko nga, nakita ko yung press release from the Speaker na natuwa po siya sa commitment ng Senate doon po sa nararating po na impeachment, no. Nung nakita ko po 'yun na
nag-react po saka sumagot po si Speaker Martin Romualdez, siguro nakiliti lang ako ng konti saka kinilig. Alam mo yun, na-excite ako. Parang ganun ba? Kasi nga, madami nga pong diskusyon tungkol dito sa impeachment eh. Eh syempre, ipapahayag din po natin yung opinion natin saka sentimiento. Kinilig lang ako ng konti na maganda po yung ugnayan saka usapan po ng Senate saka House of Representatives. Yun lang naman po. Thank you po. Thank you, Rosalie. Tina Pangiliman Perez from GMA7. You're recognized. Naririnig niyo, sir. Good morning po. Sir, several members of the House have condemned Attorney Harry Roque's continued stay in the Netherlands as an attempt to evade the contempt and detention order of the Quadcom. Lalo pa he's trying to seek asylum there. As active members of the Quadcom, ano pong nasasabi niyo rito? And if you have any messages po for Attorney Roque? Well, even the Vice President, Sara Duterte, he sees the presence of Harry Roque as part of the legal team. Supposedly, that's the initial information that we got. Something that would cause more problem to the case itself. I think she knows, in the team, she already knows. They already know that Harry Roque is bringing too much problem if ever that he would remain in the Netherlands, because they understand that not only Attorney Roque was cited in contempt by the Quadcom, but he also is facing a serious case here in the country, yung qualified human trafficking, its involvement in the Pogo. Kasi pareho po sila ng kaso with Alice Goo. So he has no business in the Netherlands anymore, considering that the team of the legal team, no less than the Vice President, says na hindi naman ko siya parte dun sa legal team. So I don't know why he remains to be in Netherlands apart from evading the reach of evading the case that he has to face here in the country. Kasi titingnan mo, prior to the arrest of former president, he is already in hiding eh. Umalis na po siya. So there was already the intent not to face not only the Quad but not to face the court. So as a lawyer himself, he knows quite very well that he needs to respect the law. He needs to have himself presented before the court so that he can clear his name. If he continues to be elusive and evasive and continues to go, I don't know how could I qualify it up until the arrest of President Duterte. We didn't know where he was until dumating siya sa Netherlands and he's presented himself as one of the lawyers. So I think he has no business doing in Netherlands. He has to come home and he needs to face the charges before him, and that's his opportunity to clear his name. He's a lawyer. He knows how to deal with it. He can effectively defend himself before the courts. Sabi nga naman niya, so expert siya sa mga ganyang klaseng kaso. So I don't see any reason why he keeps on running away and not face the charges being filed against him here in the Philippines. Not only the Quad citing ng contempt, but even the more serious one, which is the qualified human trafficking. Sisigundahan ko na lang siguro yung sagot ni Kong Zia, no. I think he should come home and face marami pong katanungan na naiwan nung umalis po siya, especially nung nasa Quadcom tayo. Meron nga po siyang contempt na order from the House. Pero sabi ko nga, the best case scenario for him is he comes home, kasi hindi naman po siya magiging part na ng legal counsel. So actually gusto kong tanungin yung puting ahas ko kung saan siya susunod na pupunta Baka mahulaan. Bes, saan ka pupunta? Parang ganun Pero sabi ko nga, that's his best option, is to come back home. Idadagdag ko lang, no? I don't think he's being persecuted here in the country. In fact, the case that was filed against him was based on an actual evidence, a hard evidence collected from Pogo sa Porac.
And yung pag-cite naman po sa kanya ng Quadcom, yung hindi niya pagbibigay ng mga dokumentong hiningi sa kanya. Kung bakit yung may negosyo, I think may negosyo sa, tapos may connection with the Pogo, and suddenly there was an unexplained spike of the asset of his dormant nung time na yon, nung negosyo na, and then suddenly when he intertwined with the Pogo, suddenly the asset spike. So those are the documents that we wanted him to provide. Unfortunately, upon giving us the confirmation that he will provide these documents, suddenly hindi na siya dumating at hindi niya dala. So that's the reason why he was cited in contempt. The reason, I think ang question is, if for example his application for asylum in The Hague is denied, where would he go? Yun ang tanong eh. So there's no place for him. There's no place like home, Attorney Roque. So come home and face the charges. Where would you go if The Hague or Netherlands refuse your appeal to asylum? There's no place like home. Thank you, Tina. Kat Forbes from Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, Kongs. Balikan ko lang po yun dun sa naunang tanong kanina ni Rose, dun po sa confidential funds po yung listahan ng mga pangalan. Kasi po parang ang nangyayari ngayon, based po doon sa sagot ni VP Sara Duterte, parang pinapalabas niya na baka pineke na yung mga dokumento na naglalaman ng mga pangalan. Any reaction po dito? Hindi ko alam kung ano pang palusot o ano pang irarason nila talaga dyan. Sabi ko nga, masasagot na lahat yan sa ating impeachment. Pero may supporting documents po lahat. Wala po silang, kumbaga, wala silang pagkatao. Walang birth certificate, walang marriage certificate, wala ring death certificate. So, siguro talagang dun yung punto na lahat ng assumptions, lahat ng palusot, lahat ng mga tanong natin, lahat tayo nagtatanong, masasagot na po lahat. Magkakaroon na po ng liwanag. Thank you po. Yung next ko pong tanong ay kaugnay po sa survey po ng SWS commissioned by the Strat-Based Institute kung saan po 51% ng mga Pilipino yung nagsasabi na agree sila o sang-ayon sila na panagutin po si former President Duterte doon nga po sa kaso ng EJK. Mayroon naman pong 25% na disagree, 14% na undecided at meron pong 10% na hindi alam yung issue na ito kaya hindi makapagbigay ng opinion. Hingin ko po yung inyong reaction po tungkol dito, lalo na po at maging yung CBCP, meron na rin po silang statement na sinabi nila na long overdue na po yung pag-aresto at pagpapanagot sa dating Pangulo. Well, it's a clear message from the people na supportive sila sa nangyayari, especially doon sa for the former president to have time to have his day in court, no, sa ICC. Apart from the technicalities that we've been hearing from different lawyers, legal opinions as how should a arrest warrant from the ICC or from the Interpol be carried out legally, kasi ang daming mga interpretation. I think the public is focused more on why he was there in the first place, not so much on the technicalities. No. Kasi yun naman talaga po yung pinaka-pulto dito does he deserve a day in court at the ICC or not? Now, if yes, then what are the cases being filed against him? It's crime against humanity. That 30,000, I guess, the numbers, 30,000 dead during his time. And so that's the focus of the people now, because ang paniwala ko po, ang Pilipino ay mataas po ang kanilang moralidad and ethical standard. So whatever legal innuendos or any technicalities that they may hear to obfuscate the real issue at hand, they still focus on why he was there in the first place, and that is to face the charges against him
for the death of more than 30,000 Filipinos during his time? Pulso ng bayan yan. Kaya kung ano man ang pulso ng bayan, nire-respeto natin yan. Thank you po. Thank you, Kat. Sandro Chona from Billionaire TV. Sir, good morning. Balikan ko lang po yung baka po may message kayo directly kung meron kayong mensahe kay former spokesperson Harry Roque on what he should do next. Kasi parang ang lumalabas, ang tingin nyo rin, lumiliit yung mundo niya. Lalo na if in case na reject yung kanyang petition for asylum. I think, sabi ko nga kanina, there's no place like home. Wala na siyang ibang pupuntahan. Kung halimbawa na may na-refuse, na-reject yung kanyang application for asylum, I think he needs to face the charges, the charges before him. As a lawyer, it's not so much on his personal choice. It's as a lawyer, he's bound to obey the law. And he's bound to respect the law, and he's bound to subject himself before the law. If he is being charged of certain crime, as a lawyer, I think he needs to face it. No, how come he is going some other place and wanting to defend a certain individual when he does not want to defend himself? That's to me is ironic, no. Hindi ko alam kung anong i-message ko. Come home, talagang uwi ka na, di na ako galit. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko eh. Sabi ko talagang siguro, di ba ganun sinasagot natin sa Facebook o kaya sa mga, di ba? Parang, uwi ka na, di na ako galit. Di ba? Pero siyempre, pag umuwi siya, kailangan niyang harapin yung mga naiwan niya dito na hindi naman kailangan magalit. Sasagutin lang naman niya yung mga... Oo. Siguro kailangan niya nang umuwi talaga. Sir, so, I'm just curious kung paano niyo tinitingnan yung situation because yung next hearing pa is by September. What do you suggest doon sa mga... Siyempre, may mga taong nandun na kailangan din dito. Ano sa tingin niyo yung dapat mangyari? I mean, ang tagal pa kasi nung next hearing. And they're all there. Well, yung mga siguro, yung mga tao na nandun, na legislators, uuwi yun. Budget season eh. Kailangan maghanda, saka mag-prepare para sa 2026 na budget. Kailangan na siguraduhin natin na yung mga kailangan po ng mga agencies, saka kailangan na programa, saka proyekto, may ensure natin na may proper po na funding. Saka alam naman po natin na exercise po yan, highlight po yan ng lower house, saka Senate. Other than that, kasi yung iba naman, personal relationship, family. So, mag-stay po talaga siguro sila doon. Pero sa tingin niyo, sir, kapag nag-start na impeachment, dapat umuwi na rin si VP Sara. You're asking our personal opinion? I think so. Yeah, I think she needs to be here. I think she needs to be in the country while the impeachment is ongoing. Okay na po. Thank you. Thank you po. Thank you, Sandro. Billy Vegas from Abante Politico. Habol ko lang po kasi dati po ang sabi ni Bato, parang ready siyang harapin yung ICC. Pero meron siyang interview, ang sabi niya naman parang magtatago na siya. Ganun po yung dating yung statement. Hindi po kasi klaro kasi parang pa bugso-bugso yung sagot niya. So siguro maganda magkaroon siya ng clear na statement about it. I cannot speak in behalf of the good senator, no? Iba-iba Minsan nahaharapin niya, minsan parang nag-aalangan. So maganda sigurong magkaroon siya ng clear na statement about it. Ayoko naman pangunahan kasi syempre
siya yun eh. Kung iba lang naman na sitwasyon or like personal, kasi dapat kilala sila kasi na straight na straight up eh, saka straight talker sila eh, pero tignan natin kung anong isasagot niya, kung anong kasi paiba-iba po eh. Paiba-iba po yung mga sagot niya. I agree with him. You're asking me why nag-flip-flop siya? I don't know. Hindi ko alam. That's his position. I guess let's just wait until kasi ina-assume na siya yung susunod, di ba? Parang yun ang insinuation na siya yung susunod. So, nagpe-prepare na nga rin siya ng kanyang defense. In fact, he sees the Senate as the one that would first give him the initial defense, no? So let's wait until an arrest warrant is indeed here, and then let's see how he would react. Pero based on his statements, tama nga yung sinabi mo, sa amin sinabi ni Kong Paulo, at first sabi niya, they're welcome, he's not afraid, and then later on, narinig naman natin na he's not willing. So I don't know which one really should we take as something na yun ang gagawin. Yun ang ano. So as of now, we cannot say. Tama yung sinabi ni Kong Paulo. It's his defense. If that what he thinks would give him the legal defense that he needs in order to protect himself by making statements contrary or conflicting statements one way or the other. So I don't know. That's his own position to make. Thank you, Billy. Next, Ed Galvez from FEBC Network News. Morning, Please sir. Go ahead. Sir, doon sa senatorial slate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas at sa 11-man prosecution team na mapalakas yung kaso, importante di ba ang mission na makuha yung 12-0, 9-3 or 8-4 win para ma-determine yung papabor sa impeachment laban kay BP Sara? Hindi ko po masyadong Sir, importante ba sa alyansa ng Bagong Pilipinas na makuha yung 12-0, 9-3 o 8-4 win para ma-determine yung numero na papabor sa impeachment case? Importante po yun. Importante po na unang-una importante manalo. 'Di ba? Kahit na anong team 'yan. Siyempre 'yun ang pinaparada ng kahit sinong partido, kumbaga. Pero siyempre po kami bilang membro ng alyansa sinusubukan po namin na ang manalo is yung 12 na lineup namin. Minsan 12, minsan 11. Kaya pero siyempre yun ang target po natin na 12. Kahit sino pong head ng political lineup, yun po ang aim. So, I leave it at that kasi hindi naman po ako pwedeng sumagot para sa mga iba-ibang lugar. Basta ako, yung alyansa po ang aking kasama at yung alyansa po ang aking kinakampanya. Sana hindi ho natin ilalagay sa anggulo ng impeachment kung bakit gusto natin manalo itong mga senador. These are the officers, I think. Lahat naman po ng tumatakbo dyan ay seasoned veteran legislators na po, karamihan sa kanila. At ang presidente at yung coalition ng partido, yung Alyansang Pilipinas, lalo ng presidente, he thinks that these are the people, if ever granted that they will be sitting there as one of the senators, ito yung makakatulong sa kanyang mga agenda, ekonomiya, ang dami pong plataforma at priorities ang ating national government, lalong-lalo na coming from the south, coming from the province where we produce substantial portion of the electric need and demand of Mindanao. Focus po ang
administration ngayon sa renewable energy, in paano natin ma-sustain ito, paano natin mapalaganap ito. I think those are the things that we should focus on because the President does not select based on not only his preference personally, but the merits of all these candidates who can then bring in their expertise to the Senate and who is the President more comfortable working with. So I think we should see it beyond the scope of impeachment. Itong pinupush po ng Presidente na maging tumakbo at maging senador in 2025. Saka maganda, abangan nyo na rin siguro as early as now yung 2028 na senatorial team ng administration. Marami kayong mga makikitang bagong muka, saka mga hindi naman mas marami kayong makikitang mas yung mga bagong muka siguro, mga fresh perspectives, saka mga talagang mga hindi naman young guns kayo talaga. Wala namang young guns na alyansa. Abangan nyo na rin as early as now in 2028 kasi baka maging mas interesting po yung mga tatakbo na senador sa 2028. We would like to acknowledge the presence of One Rider Party List Rose Gutierrez and Assistant Majority Leader J. Kong Hun of Zambales. Sir, thank you. Sirs, thank you for joining us today. Last question will come from Earl Tobias of IBC 13. Earl? Kong Ortega, Kong Zia. Good afternoon po. Sir, balikan ko lang yun sa police kasi nagpa-interview na siya eh. Sabi niya, na-trigger daw siya sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa bibig niya na rin naman ng galing na para sa kanya, opinion niya lang naman daw, ay mali yun as comparable na rin sa content ng vlog niya. Connecting lang doon sa fake news, peddling sa social media, kasi meron na ring obvious na mga fictitious, hindi matukoy yung anonymous na nagpo-post ngayon, ginagamit yung mga ibang vids ng malalaking pagtitipon, mga pictures na may mga pagtitipon sa kung saan, at sinasabi nila, pinapalabas na yun ang nangyayari dito sa Pilipinas na pagkilo sa pagsuporta para mapauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. So kung may isang ang pulis na hindi nakapagpigil ilabas yung opinion niya, paano naman po yung epekto rin sa mga normal citizens ng social media, and worrisome na po ba on alarming level na ginagamit yung kung ano-anong material para lang mapalabas yung isang naratibo na may parang kilos protesta na nangyayari sa Pilipinas to bring back FPRRD home? Sabi ko nga, kailangan talagang maging discerning lalo sa itong paglaganap ng fake news. Kasi nakita ko yung mga demonstration sa Karali, puro pink naman yung ilaw. Parang wala naman ako nakita na rally na iisa lang naman ng grupo na nakita ko nagkaroon ng malalaking demonstrasyon at sa rally na kulay pink ang kanilang background na lighting. So doon pa lang sabi ko, parang questionable yung mga to. Pero sabi ko nga, kailangan vine-verify po yung mga ganyan na impormasyon. Yung iba talagang part ng diskarte nila para mag-share ng ganyan. Pero sabi ko nga, ang ganda ng tinatakbo nitong TRICOM hearing natin dahil hindi lang tayo matututo ang taong bayan, may equip tayo, saka yung mga concerns natin ng paglaganap ng fake news saka national security ma-address in the form of a policy or kahit nga hindi policy, kahit na guidelines lang sa mga departamento sa opisina, marami po tayong mga tanong saka mga concerns na masasagot. Idadagdag ko lang as to the effect of all this fake news itong rally. Nakikinig ako sa interview nung spokes ng PNP . Sabi naman niya hindi naman naka-high alert. Ibig sabihin normal naman yung yung kanilang yung sa PNP, yung advisory nila. Well, there's no reason for them to mag-red alert sila or mag-orange. Pero binigyan nila ng discretion yung lahat ng mga regional directors nila, PNP, kung para sa kanila i-adjust nila yung yung tawag dito,
yung response nila when it comes to kung magkakaroon ba ng unrest, no? Pero so far wala naman tayong nakikita. These are all nakikita naman natin na like in Mindanao, no? May mga din doon, rally naman din doon, nakita naman natin, no? But these are all manner of matter yung sinishare lang nila yung kanilang opinion. But as to yung sa widespread na wala naman tayo nakikita. Kaya nga kailangan talaga nating i-counter yung mga fake news. Kasi baka naman yung ibang tao, akala nga nila, even outside, akala nila nagkukos talaga ng civil unrest. Very strong po ang ating kapulisan and yung ating pag-implementa sa batas ay very strong naman din po. So I don't think there should be any reason for us to say na this would lead into something massive because it is not happening. All these pockets of rallies are just a mere sentiment, for their supporters expressing their own sentiments. We're a democratic country; they can do that as long as they have the permit to do so from the LGUs. They're allowed naman to do that. But as I rely on the police statement that up to now, wala pong, hindi po sila high alert. So, there's nothing to worry. Ang worry lang talaga natin is how to counter fake news. At ginagawa naman po dito. The House of Representatives has stepped in, initiated this move to counter the spread of fake news and misinformation through the Quadcom. I'm sorry, the TRICOM. Thanks. Last question. Just taking your stand po. Kasi isa sa hina-highlight natin sa TRICOM is yung separation and difference ng journalism, ethical journalism with accountability and vlogging with misinformation and without accountability. Ang problema dun sa fake news peddling ngayon, sir, may mga ilang reporters, media outlets na naging biktima na rin ng fake narrative. May mga posts na parang binoboycott pa yung ilang traditional credible media and journalism outlets para i-float yung narrative na medyo malayo sa katotohanan concerning FPRRD. Would you say, sir, that this is an active attack to all the foundations of credibility para mag-float yung false narratives nila within the social media? Kaya nga po nagkaroon tayo ng hearing dahil nagiging problema na yan. Nagiging concern na. Wala pa tong hearing, alam nating lahat na nagiging malaking issue na po yan. Kaya nga po, andyan ang House of Representatives, nandito po yung TRICOM hearing na yan, para ma-preserve nga po yung freedom of speech, yung malayang pamamahayag, ika nga. At dito natin po makikita kung paano rin nila sinisira yung freedom of speech natin. Lalabas lahat to during the hearings, at makakagawa po tayo ng nararapat po na polisiya para malabanan po yung mga ganitong tipo ng, sabi nga, fake news, malinformation, para po mapanatili natin yung freedom na yan. Sir, kasi may mga journalists, sir, na naging biktima na rin nung fake news peddling. So parang, perhaps, sir, baka you have a message as representative na rely more on credible journalism rather than, vlogging na hindi naman nabe-verify at its least po. Tama po, kasi may ethical standard po ang mga journalist eh. Even among their ranks, mayroon po silang internal disciplinary mechanism through the KBP. They have their own internal policing eh. So in terms of facts that they need to provide to the public, may editorial processes yan before they can come out with this information. So they have to have references, solid references. Ibig sabihin, ang intention really is to provide factual news information and not opinion. So there's a thin line between vloggers and sa ngayon na they pretend to be information they tend to act as if they are there to provide information when in fact if you look at it, it's more of their own opinion backed up by unverified references. So I think yun ang sinasabi ni Congressman Pao, na we have to delineate which one is opinion and which one is really the facts. So and then for those who are involved in social media platforms, make sure that they are opinions
gusto niyong ipabigay at ito yung mga news, mga information updates na binibigay ninyo. Kasi sa periodicals din, sa broadsheet, meron din mga opinion writers dyan eh. Pero sinasabi na ng broadsheet na they're just their opinion. So I think that's the kind of delineation that we have to make and we have to create in wider space like the online platforms. Thank you, Earl. Sir, before we end our press conference, entertain lang natin isang phone-in question from Gab Lalu of Inquirer online. For Kong Paulo, do you think the footage from Lenny's campaign rally was stolen? Stolen? Nasa ano naman yun? Nasa public space yun. So, hindi ko rin sinasabi na galing doon sa kanila. Sinasabi ko lang yung background ng ilaw ay pink. Pero, pwedeng imbestigahan siguro ng mga kasama nating journalist na nandito kung saan ang galing po yung mga photos na yun. Kasi it's up there. So, pag nag-google ka kasi ng kahit anong rally, pwede mong i-collage. Tapos, pwede mo nang i-post. I-splice mo na, yun na. So, mahirap naman i-assume. Pero hindi naman ninanakaw yun. Sinisave lang nila. Pag ano? Anong tawag nun? Pag nilong press, sinisave nila yung image. Hindi naman siguro ninakaw kasi nasa public space na siya. I think ginamit. Idadaglag ko lang. Already the deceit eh. The intention to deceive. So yun ang pinakadapat nating ma-counter na meron talagang intention to deceive. Para malihis yung usapan at mapunta doon sa punto na hindi kayo mag-agree because in the first place, hindi tama at hindi accurate yung impormasyon. So the deception is already there from the very beginning. Kung yun ang minimin ni Kong Paulo. Thank you, sir. Saka pag natanong na tayo, parang nagki-cringe na tayo sa fake news eh. Kumbaga mas aware na yung mga tao kasi matagal na rin po na. Pero yun nga lang, padami po ng padami, saka tumataas nga po na there's an increase of fake news. Pero ako personally nandidiri na ako sa fake news. Nakakadiri yung mga fake na yan. Hindi ko gusto. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.